Shalom Hashem. Naririto tayong lahat ngayon upang litisin ang sinasakdal, si Jesus ng Nazaret, sa salang pagpapanggap na Mesiyas at pagsisimula ng himagsikan. Simula ng paglilitis. Hinihikayat ng Jesus na yan ang mga tao na magsumunod sa kautosang ibinigay ng Diyos kay Moises. Ilang beses din siya nagpagaling at gumawa ng kababalaghan sa araw ng pamamahinga. Sinabi din niyang gigibayin niya ang templo at muling itatayo ito sa loob lamang ng 3 araw. Ipinapaniwala din niya na siya at ang Diyos ay iisa. Sinasabi din niya na siya ang anak ng Diyos. Sandali lamang mga kamahalan. Hindi nararapat na tayong humatol sa nasasakdal. Ang siyang magpapatotoo ng kanyang mga kasalanan. Sumasang-ayon ako kay Nicodemos, mga kamahalan. Kailangan natin ng mga lehitimong saksi upang makarating sa patas na paghahatol. May punto sila Nicodemos sa Jose ng Arimatea, kamahalan. Hindi maaaring hindi maparusahan si Jesus. Ba't hindi kaya ang kamahalan ang siyang magsiyasat sa Jesus na yan? Natitiyak kung kayang-kaya mong idiin ang tao na yan. Hindi hamak na mas magaling kang mga tuwiran kaysa kay Nicodemos at Jose ng Arimatea. Anong masasabi mo sa mga pinaparatang nila sa'yo? Bakit hindi ka magsalita? Ano bang mga aral ang itinuturo mo? Hayagan ako nagsasalita sa mga madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit akong tinatanong ninyo? Bakit hindi ninyo tanungin ang mga nakarinig sa... Bakit mo sinasagot ang ganyan ng pinakapunong saserdote? Kung may sinabi akong mali, patunayan mo. Kung tama ang sinabi ko, bakit mo ko sinampal? Sabihin mo nga sa aming lahat ngayon, kung talagang wala kang inililihim, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang anak ng Diyos, ang kataas-taasan? Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mapangyarihan sa lahat. At makikita ninyo, siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Kalapas tanganan. Isang kalapas tanganan. Isang kalabastanganan! Hindi na natin kailangan ng mga saksi! Kayo na mismo ang nakarinig sa kanyang paglapastangan! Ano ang inyong hatod? Kamatayan para kay Jesus ng Nazaret! Dalhin siya kay Pilato! Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Okay, batiin mo natin ang ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Okay, March 27, Moyang Damal sa wikang Agutaynen. Isang mapagpalang Miyerkules.
Santo, Miyerkules Santo sa lahat ng ating mga kapatid ngayong umaga. Extra ang blessing natin dahil sa hinandog na performance ng ating mga bisita. Oo, grabe. Sa aktingan pa lang talagang mabibless ka na sa kanilang husay. Idagdag mo pa dyan ang kanilang mahusay na pagtatampok sa buhay ni Jesus. Saktong-sakto po talaga sa pagbunita natin ang Holy Week, mga kapatid. Tama ka dyan, Dimps. At speaking of sakto, bukod sa obserbasyon ng Holy Wednesday ngayong araw, ay ipinagdiriwang din natin ang World Theater Day! Grabe, di ba? Kaya naman bigyan natin ng masayang palapakan ng ating mga bisitang hindi pa huli. Kanilang world-class talent. Good morning! Sila yung mga artista. Talagang deserve nila ang kanilang mga nakukuhang mga praises at mga awards, di ba? Pero mas nakakamangha rito, ito sila, mga actors natin, Di din matawaran ang galing sa filmmaking at post-production. Marami nang nakakita niyan dahil nag-trending nga itong ginagawa nila. At yung kanilang nakamamanghang production. Kaya ito, ano lang yan, patikim lang yan. 3 minutes lang yan ang pwede nyong i-experience ng buo online, di ba? Okay, ito po ang modernong atake sa senakulo, di ba? Para sa mga new gen. At para kwentuhan pa tayo tungkol dyan, eto na, magbibitiw na rin sila sa kanilang mga character, pero tawagin din natin. Eto na nga sila, ang mga kabataan ng St. John Bosco Parish ng Tondo, kasama ang kanilang parish priest. Tawagin po natin si Father Gaudencio Carandang Jr., Direct Don Di Bernardino, at production manager na si Lea Dasigan. Father Lea, good morning! Thank you so much dahil binigyan nyo kami ng kakaibang opening at you really put us in the mood kung nasaan naman tayo sa ating linggo, di ba? Ito na po, Holy Wednesday. Pero sinabi nga namin sa opening, kakaiba ang atake ninyo para mas maakit pa yung new gen. Sige po. Yeah, talagang hindi ba namin, again, katulad sabi ko, this was not a matter of choice, but really more of circumstances. Kasi dahil every year, nagpapalabas kami ng stage play ng Sinakulo for more than 50 years. Pero gusto talaga namin mapaabot pa rin to. And so nagkaroon ng pandemic, sabi namin, sige, let's do it online. And thinking na, sige, para lang mapalabas, pero nag-trending. Kaya natuwa rin kami kasi mas maraming naabot ngayon kaysa sa stage play. Tama ba na, na-shot to on a cellphone lang? Yes, yun lang ang Amazing. Ang galing, no? Kaya alam mo, hindi talaga sila yung patunay na walang limitasyon ang pag-express ng faith natin at creativity. Ako pa talaga napakataas ng respeto kapag dating sa ganitong pagmumungkahi ng faith kasi kadalasan, di ba, pag sinasabi nilang old school na yung atake natin, hindi na siya gaanong tinatangkilik. Pero ako hindi ko naniniwala doon. Naniniwala ako na yung klasikong pagbibigay pa rin, pugay, sa buhay ni Jesus ay nag-work, pero syempre, iba-iba yung edad. So gusto ko po yung ginawa ninyo na you're also parang nilalapit nyo sa kabataan lalo kasi marami akong kilalang mga pamilya na ever since the pandemic, takot pa rin lalabas masyado sa kanilang tahanan to go out. Kasi pag sinakulo, di ba, Father, maraming tao yan. Di ba? Pero when you make it online, inilalapit nyo yung pananampalataya natin sa mga taong hindi pa gaanong nakakalabas or at least yung mga tinamaan ng sakit. Kapag nasa tahanan sila or yung mga seniors natin, mga kabataan, meron pa rin silang access sa ganito. What is next for you? Kasi na-excite ako na, I know it's a bit of an early question, pero na-excite ako. Meron po ba kayong mga ginagawang sa production na parang naisip nyo na hindi lang pang sinakulo? Actually, sa more than 4 years na namin ginagawang pelikula ko, gusto namin i-level up siya every year dahil sa Panginoon natin ay dapat maraming So, inisip namin kung sakaling bigyan pala rin kami, bigyan kami ng opportunities para mas pagandahin pa yung aming craft and skills. Siguro pwede kami gumawa ng mga iba pang pelikula na hindi sinakulo pero more relevant sa nangyayari sa kanila. Nice. Pero sa tingin ba ninyo, bakit kailangan mas ma-appreciate pa, even ng mga kabataan, lalo na ng mga kabataan, ang sinakulo? Bakit ba relevant pa rin siya up to this day? Relevant pa rin ang sinakulo up to this day because it speaks about our faith. Bilang tayong ang bansa natin ay malaking porsyento pa rin yung mga Kristiyano. Magandang naipapalagana pa rin yung salita ng Diyos sa mga kabataan. And with the sinakulo, ito yung paraan namin na maipahatid ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. And kahit hindi na rin Holy Week, kahit hindi na
kahit tapos na yung Kwaresma, it's still accessible kasi nga napapanood na siya online. So anyone can access to it, and we hope to inspire our fellow Filipinos, fellow Christians, lalo na mga kabataan. Nakikita din nila na Yes meron po. ginamit ninyo yung angulo ng isang deboto ng Nazareno. Opo, sige. Beautiful. Pakikwento po. Ito pong Sinakulo 2024 Traslasyon ay makaka-relate po ang bawat individual po. Dahil alam naman po natin ang debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno ay napakalawak dito po sa ating bansang Pilipinas. So makikita po natin dito sa kwentong ito na tayo po mismo ay makaka-relate bilang isang deboto ng Nazareno at bilang isang mananampalatayang Katoliko. Ang ganda ng yung quality ng kanilang So, gusto ko talaga itanong, anong cellphone yung ginamit nyo pang shoot niyan? Kasi Pwede po pag bang cellphone banggitin? lang talaga. iPhone 14 Pro, yun po yung ginagamit namin. Pag close up naman, gumagamit naman kami ng DSLR. Pag mga close up. Para mas may, siguro lalim. Sa dami po ng gusto naming abangan, please let all our kapatids know saan namin kayo pwedeng ma-access, anong pwede namin puntahan. Pwede ba kami bumisita sa parish ninyo, sa Tondo? Yes naman po. Mga kapatid, mapapanood niyo po ang aming sinakulo sa aming parokya, St. John Bosco Parish, ngayon darating na Biyernes Santo, 7:30 ng gabi. And also, mapapanood niyo rin po ito online sa pamagitan ng aming Facebook page, Sinakulo 2024. Sige, tatanong ko lang yung ilan sa ating cast, ha? Ito, the one who played Jesus Christ. Paano ka naman napili? Ikaw ay isang parishioner. O, ano name mo? Niño Francisco. May lapel ka pala. Ninyo, paano naman yung proseso na napili ka bilang Jesus Christ? May audition po na nangyari po. Tapos may dumating po na workshop din po. Nag-workshop kami kung paano mag-deliver ng line namin. Tulad ko, hindi naman ako, Hindi ka professional actor. Kaya po, sa tulong po ni Direk, na-workshop kami kung paano kami deliver, kung ano yung paraan namin na nandoon sa karakter na yon. Ilagay kami sa panahon na mainit, umuulan, sa bagyo, ganun po. Talaga. Direct, doon, ano naman nakita nyo kay Nino, ba't siya napili ninyo for that pivotal Actually, role? understudy siya. Meron pa kami isa pang gumaganap na Jesus din. May proseso, audition, may casting din kami. Yung normal na ginagawa sa filmmaking. So, dumaan din sila lahat sa proseso na yon. And Parang another sa for mata that, yata siguro, dumaan din sila sa formation, no? Yung tungkol sa pananampalataya din. Kasi kailangan nilang maintindihan kung ano yung isinasadula nila. So, kailangan nila malaman yung context talaga. Alright, again, maraming salamat. Hanga kami sa inyo. I mean, napakatalentado at the same time. Talaga makikita mo naman yung pananampalataya nitong mga members ng St. John Bosco Parish. Again, thank you very much mga kapatid. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.